Kaya ka pala nandito kasi hingi ka ng pera, pamasahe. Naka-video kasi. Pala pangiti-ngiti ka kasi may pupuntahan ka. Oh. Ang babait nyo, no? Pag may kailangan kayo sa akin, no? Diba? Pero pagka ako may kailangan sa inyo, diba? Ang susungit nyo. Diba? Bakit ganon? Bilisan ko pa. Talagang kailangan mag-adjust ako sa'yo, ha? Kaya ganin mo ako. Kaya ba yung nagpapaalam? Payagan mo na ako. Pwersahan. Yung mga yan, nasa tamang edad na yan. Iwaka eh. Eh, bakit ikaw? Wala ka sa tamang edad mo. Puro kayo ganyan. Diba dapat pag nag-church, mabait sa tatay? Diba? Kayo, pag may kailangan kayo sa akin, mabait ako sa inyo. Dapat ako din, pag may kailangan ako sa inyo, mabait kayo sa akin. Gaano ba pamasahe dun? Lalakad lang kami. O, lalakad lang pala eh. Ba't hingi ka pa sa akin? Oh. Diba? Anong gagawin mo? Kumain ka naman na dito. Oh. Diba? Saan? Pagkatapos ba niyan, saan kayo pupunta? Ha? Ha? Saan kayo pupunta pagkatapos? Ako. Ito naman yung sa Aqua. Yung simbahan, diba? Malapit nga lang po ako. Anong gagawin sa Aqua? Ha? Bakit? Tatambay lang, tatambay. Pwede pumasok doon? Saan? Ba't may kaibigan ba kayo doon? Pwede ako pumasok doon kahit hindi ka taga doon. Tanga. Hindi pwede doon. Pwede doon. Kung may 50 dyan o sa bag. Kunin mo. Hello. Hindi ganun. Ay. Tapos ako mamaya pa mag-utos ako. Pinapalis na ba kita? Wala man lang thank you sa akin. Thank you nga. Ang galing mo mag-thank you eh. No? Thank you nga. Hindi ka papaalam? At nandito nga ang papaalam nga ako eh. So, anong dapat mong gawin? Anong dapat mong gawin? Magagalaan yun. Umuwi ka kaagad. Ano oras ka uwi? 5:30. Lo, umuwi ka na alas 5, huwag ka mapagabi. Diba? Gaya yung mga bata ngayon. Nung araw, hindi kami umuubra sa mga nanay namin, mga ganun hingi-hingi. Paalam na aalis. Pag gustong umalis, di ba? Naalala niyo yung mga ganun, di ba? Dati, hindi mo alam kung paano ka magpapaalam sa nanay mo, sa tatay mo. Diba? Kasi kamay na bakal ang uso dati. Pero ngayon mga bata, pag may kailangan, ang bait sa magulang. Tapos pag magulang may kailangan, ang sungit-sungit nila sa magulang nila. Iba talaga ngayon. Pero wala tayong magawa eh. Hindi naman natin pwede pagigpitan kasi baka mamaya lalo lang ma-curious sa buhay, hindi masubukan yung mga bagay na gustong subukan. Pero ako naman, kung alam ko naman yung mga bagay na gusto nila subukan hindi naman makakasama para sa kanila, pinapasubukan ko lang pinagbibigyan ko sila. Kaya sana okay na rin kasi sa edad ng ganito, dati 16 years old nagkaanak na ako. At least naman sila 14 years old, kasi yung panganay ko 20. Kahit pa paano naman napagbibigyan ko sila sa mga gusto nila, pupuntahan nila yung mga gusto nila puntahan. Sa awa naman ng Panginoon, hindi pa nag-aasawa, hindi pa nagkakaanak. Kasi hindi ako umabot sa edad na ganun na pagka-edad ko talaga ng 16, 17, nagtatrabaho na ako para sa mga yan, sa mga batang yan.
Wala lang, mema lang. Ba talaga mga bata ngayon? Pag nakiusap sa apilitan, pag di mo na pagbigyan, masama loob, no? Dati tayo, pag di tayo na pagbibigyan ng mga magulang natin, di pwede sama-sama loob. Talaga tiklop tayo sa isang tabi. Pero ngayon, parang magulang pang tumitiklop sa mga anak. Ano? Alala ko lang nung araw. Matigas ang ulo ko nun kasi curious ako sa buhay na bakit sila ganito, ba't sila ganyan. So, susubukan yung mga bagay na nakikita ko din sa mga ibang mga bata nun. Pero, nagtaka pa rin naman ako sa magulang ko nun. Lagi ako tumatakbo pag pinapalo ako Kasi pagtakbo ko sa labas ng bahay, hindi na ako umuwi, inahanap na nila ako. Yun nangyari sa akin nun. Pero at least malalim na experience pa rin kahit di ako napagtapos sa pag-aaral ng mga time na yun kasi mas pinili kong bumarkada. Mas masaya sa akin yun May mga pagsisisi na hindi ako napagtapos pero wala na, hindi na natin mababalikan. Kaya yung mga nakaraang na experience mo, balik tanaw para sa kinabukasan mo. Hindi yung babalikan mo dahil nagsisisi ka. Nagsisisi ka pero pumilos ka. Kung totoong nagsisisi ka, ikilos ka para sa pagsisisi mo. Hindi yung nagsisisi ka lang. Kasi pag pinagsisihan mo lang, walang mangyayari sa'yo. Hindi ako napag-aaral, nagsisi ako. Pero sa awa ng Diyos talagang lumalapit ako sa Kanya nilayo na niya ako sa lahat ng bagay na makakasama sa akin. At kaya niya ako nilayo sa lahat ng bagay na makakasama sa akin nun kasi nung time na yun yung mga bagay na nakakasama sa akin nakakasama din sa mga anak ko. Kaya nung nilayo ko ng Panginoon sa mga bagay na nakasama para sa akin at sa pamilya ko, sa mga anak ko, nilayo niya ako doon, kaya umayos din sila. Diba? Huwag niyo nakakalimutan magdasal palagi. Humiling kayo ng humiling para sa ikabubuti niyo. Tapos, pasalamat. Lagi papasalamat. Pag-gising pa lang sa umaga, magpasalamat na kayo. Kasi, kahit gipit, ang importante, buo ka, buhay ka, humihinga ka. Nakakapagtrabaho ka pa. Huwag niyo isipin masyado yung nagigipit kayo sa buhay. Walang ganito, kulang yung ganyan, kapos sa ganito, kapos sa ganyan. Normal lang yun. Kasi nabubuhay ka Wala naman taong walang problema Diba guys? Drama na tayo, no? Masaya naman yung buhay ko ngayon kasi mga anak ko na okay na kami. Yan sila, nakakapunta sa kung saan nila gusto puntahan. Tsaka yung asawa ko ngayon, talagang hapay sa liig. Kaya ipapalag dun. Diba? Ipapalag sa mga asawa natin ngayon kasi ngayon na magbabago sa atin. Diba? So, yun lang guys. Tamang eme-eme lang tayo. Napunta lang doon sa anak ko na bunso tapos biglang punta na tayo sa ganito usapan. Kaya balikan ko kayo guys pagka meron naman tayong iko-content na kung ano-ano pa ha. Back to you, Mel.